Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes ng buwan ng Oktubre para sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at atin din pong ginugunita ang kapisahan ni San Francisco ng Assisi. Siya na isa sa mga nagpamalas ng pagsunod kay Kristo, pag-iwan sa mga makamundong buhay, makamundong pamumuhay para lamang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan din ng paglilingkod sa kanyang kapwa. Yung mga bagay na inaasam ng mga tao ay kanya pong iniwan para mamuhay sa isang napakasimpleng pamumuhay. At ngayon po, sa ating narinig na ebanghelyo ay narinig natin yung parabang disappointment kung hindi man ay anong tawag dyan, yung panghihinayang ni Jesus dito sa mga bayan na ito. Yung Corazin, Betsaida at Capernaum, ito ay mga lugar, ito yung mga tao na kung saan ay nakaranas ng maraming, kumpara sa ibang lugar po, sila yung nakaranas ng maraming milagro, ng maraming biyaya, mga pagpapagaling sa mga may sakit, mga inaalian ng demonyo, pero matapos nga nila na makita ito at masaksihan, parang hindi pa rin sila nagsisi. Kaya sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, kawawa ka, Capernaum, dahil kung sa iba ginawa ang mga bagay na ginawa sa inyo, baka nagsisi na sila." Na yun yung isang magandang bagay na hinihiling sa atin. Kapalit ng mga hinihingi natin. Madalas kapag may sakit tayo, may problema, may kahilingan, talagang puspusan tayo kung magdasal. Meron pa ngang kung magdasal, palakad, paluhod, sa kung saan mang simbahan. Pero pagkatapos nun, pag nakamtan na, balik na naman sa, kung hindi man nakaalis, bumabalik sa kanyang dating ugali. Ang hinihiling lang sa atin ni Jesus, sa kabila ng ating pong mga kahinaan, ay yung paghahangad din natin na magsisi. At sa pagsisisi ay yung pagbabagong buhay. Binabago natin, yung at least magangad man lang tayo.
Kaya ngayon, pwede natin sabihin, ano ba, disappointed ba si Jesus sa atin? Na may panghihinayang ba si Jesus? Kasi marami ngayon nag-aagaw buhay, pero baka ikaw hindi mo pinahalagahan ng buhay. Marami ang may sakit, pero ikaw kung makabisyo, parang hindi ka na ba magkakasakit pagdating ng araw? Marami yung biniyayaan ng kayamanan, pero marami ang nag-aaksaya ng kayamanan dyan sa mga sugal. Kaya nga pag pumasok ka sa mga kasino, hindi maubos ang tao. Hindi maubusan ng pera ang tao. Ngayon, sa atin, marami tayong natanggap na biyaya mula sa Diyos. Pero bakit hindi natin ito nakikita? At ang kadalasan natin nakikita ay yung wala sa atin. Tapos pag nagkasakit, yan, magdadrama tayo, kawawa naman tayo, pinababayaan tayo, yan lagi yung ating mga linya. Binigay na sa atin eh. Diba? Alam niyo naman yan, kapag ang tao nagkasakit, may mga bagay na hindi na mareremedyohan, kaya kumbaga, one time lang, binigyan na tayo ng magandang kalusugan, pakaingatan mo na ito. Nakita mo na nga, minsan, mayroon sa mga naninigarilyo dito, mayroon na yung box, nasira na yung bituka, sira na yung atay, pero hindi naman tayo natatakot doon. Sige pa rin. Kapag nadali na, yun na naman tayo. Pinababayaan tayo ng Diyos. Tingnan natin, sino nga ba talaga ang nagpapabaya? Ang Diyos ba? O tayo na hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kabutihan ng Diyos? Amen?